Magandang araw po, ate kuya. Ako po si Renz, 27 taong gulang, taga Surigao del Sur. Matagal na po akong tagapakinig ng inyong programa at ngayon po, naglakas loob na akong magsulat para ibahagi ang aking kwento. Isang kwento ng pangarap, pagkalugmok at pagbangon. Sana po ay mabigyan ninyo ako ng konting payo sa bandang huli. Bata pa lang po ako, pangarap ko na talagang maging guro. Lumaki po ako sa isang liblib na barangay kung saan iisa lang ang pampublikong paaralan at madalas absent ang mga guro dahil sa layo at hirap ng daan. Sa tuwing walang klase, ako po ang nagkukusa magturo sa mga batang mas bata sa akin. Doon ko po nakita ang halaga ng edukasyon at doon ko po isinilang ang aking pangarap. Dahil pusalat kami sa buhay, hindi agad ako nakapagkolehiyo. Nagtrabaho po ako bilang tindero sa palengke, construction helper, at minsan ay tagalinis ng bangka sa dalampasigan. Halos 5 taon po akong nag-ipon ng kaunti para makapasok sa kolehiyo. Noong 22 anyos na po ako, saka lang ako nakapag-enroll sa kursong education. Hindi po naging madali. Sa umaga ay pumapasok ako sa klase. Pagkagabi naman ay nagbebenta ako ng isaw at itlog sa malapit. Maraming beses na rin akong muntik ng sumuko, lalo na nung namatay si Papa dahil sa karamdaman. Habang ako'y nasa kalagitnaan ng aking 3rd year, ako na rin ang tumayong haligi ng aming pamilya. Pero sa bawat pagbagsak ko, palagi ko pong iniisip ang mga batang katulad ko noon, yung walang access sa edukasyon. Sila ang naging inspirasyon ko para magpatuloy. Ngayon po, sa awa ng Diyos, nakapagtapos na po ako at pumasa sa ELET, Licensure Exam for Teachers. Kahit na hindi pa ako agad natanggap sa pampublikong paaralan. Nagtuturo po muna ako ngayon sa isang maliit na private school dito sa amin. Pero ate kuya, sa kabila ng tagumpay na ito, may takot pa rin sa puso ko. Natatakot akong baka hindi ako maging sapat bilang guro. Natatakot akong baka hindi ko maibalik ang lahat ng sakripisyong ginawa ng pamilya ko. At minsan kahit may diploma na ako, pakiramdam ko'y hindi pa rin ako matagumpay. Kaya po ako sumusulat sa inyo. Paano ko po mapapalakas ang loob ko? Paano ko mapapalitan ng tiwala ang mga pagdududa ko sa sarili? Tama po ba na kahit nakuha ko na ang pangarap ko, may pakiramdam pa rin akong may kulang? Maraming salamat po, ate kuya. Lubos na gumagalang, Renz.